Magandang araw mga ka-mercenary, ako'y muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel na ito. Shoutout po aking kamahalan Marquez Askel, 9411, salamat po sa napakainit na suporta sa channel na ito. Shoutout rin po sa iyo Baron, Cyan, Lozano, salamat sa pag-join sa membership ng ating nasa sakupan. Magro-random shoutout rin po ako sa mga nagko-comment sa channel na ito, shoutout po sa inyo Wego family. Salamat sa suporta ninyong lahat mga ka-mercenary. Nabalitaan ko na may umaatake pala sa aking teritoryo na ibang channel, at nire-recruit ang ilan sa aking mga kasapi at kaalyado, kaya digmaan na ta. Susugod na ako aking mga tropa, simulan ang digmaan. Salamat sa napaka-init ninyong suporta sa aking channel. Sugod. Ang nakaraan. Dahil patuloy pa rin ang tagutom sa kontinente, ang mga Merchant Guild ay napilitan ng pumunta sa Fenris region para lang bumili ng pagkain. Kaya lang ang mga Merchant Guild na Gaomon, mga buwaya, na sinamantala ang per diem noon ay may mga pangalan ng ating bida, kaya ang mga ito ay hindi makakabili ng mura kundi 30% ang tinaas para sa mga ito. Kaso may isang hanggal na lumapit sa ating bida para magreklamo, at ayon ang 30% ay naging 50% sa isang iglap kaagad. Pagpapatuloy, ang presyo ng mga pagkain ay nasa rurok na ng pagtaas, at ang iron ore naman ay isa ng likas na mamahaling yaman. Kung mahirap nang tiisin ang 30% pagtaas, paano pa ang 50%? At para lang sa kanya, isa na itong lantad na pambabastos. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ba ninyo ako narinig? Ang aming samahan ay matagal nang nakikipagkalakalan sa Ferdium simula pa noong nakaraan. Nag-aalangang sabi ni Peril, umaasang malulutas pa ang usapan. Doble, mariing putol sa kanya ni Ghislaine. Ano, Nad-Obel, at sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na banggitin ang iyong relasyon sa Ferdium? Ang boses ni Ghislaine ay tila nagbaba ng temperatura sa buong silid. Kakamahalan, huwag naman kayong magbiro. Ano man ang mangyari, huwag ninyong gawing biro ang mga transaksyon sa negosyo, desperadong pakiusap ni Peril, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang. Ngumisi si Ghislaine habang nakatingin sa nalilitong si Peril. Isang biro, mukha ba akong nagbibiro? Sa ilalim ng biglaang panggigipit, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis kay Peril. Hindi niya maunawaan kung bakit biglang naging hindi makatwiran ang kamahalan na nasa harapan niya. Habang nag-iisip siya, biglang naalala ni Peril ang isang lumang kalakalan sa Ferdium. Bakit siya nag-react ng ganyan sa pagbanggit ng Ferdium? Huwag mong sabihin, isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Nahaharap sa pangitain ng kapahamakan, sumigaw si Peril sa nagpapanak na tinig. Ito ba ay tungkol sa nakaraang transaksyon sa Ferdium? Tila mayroong hindi pagkakaunawaan, kamahalan. Noon, patas ang pagkakalkula ng presyo, kasama ang mga gastusin sa transportasyon patungo sa hilagang labas, bayad sa paggawa, at ang mga presyo ng pamilihan noong panahong iyon. Triple, muling putol ni Ghislaine. Kakamahalan, inaakala mo pa rin ba na ang lugar na ito ay ang dating mahirap na Ferdium na yumukod sa inyong mga pandaraya? Hindi na maitago ni Peril ang kanyang desperasyon. Malinaw na sa kanya ngayon. Ang kamahalan sa harap niya ay hindi nakalimutan kung paano naningil ang samahan ni Peril sa kanyang ama noon ng walang kahihiyan. Ang pagkain at iron ore ay mahigpit ng kinokontrol ngayon ni Baron Fenris. Bukod pa rito, ang maimpluwensyang Marquess ng Branford ay hayagang idineklara ang sarili bilang patron ni Fenris. Si Baron Fenris ay itinuturing na bagong bituin ng kaharian at isang pinuno ng hilagang royal faction na mabilis na lumalaki ang reputasyon. Ang pagkakasala sa isang tulad niya ay nangangahulugan na ang kinabukasan ng samahan ay walang duda na madilim. Kakamahalan, humihingi po ako ng tawad. Mangyaring ayusin na lang po natin sa orihinal na 30%. Hindi ka na nakakapagsalita ng matino. Itapon ninyo siya palabas. Sa isang sinyas mula kay Ghislaine, lumapit ang mga sundalo at nagsimulang kaladkarin si Peril papalayo. Kakamahalan, mangyaring, ako ay nagkamali. Hinihiling ko sa inyo na pag-isipan itong muli. Wala nang dapat pag-isipan. Simula ngayon, ang samahan ni Peril ay sisingilan ng triple ang presyo. Utos ng ating bida, iyon ay dahil walang patawad si Ghislaine sa mga garapol na mga contractor, ay este mga mangangalakal. Walang hiya ka.
Habang kinakaladkad siya palabas, nababalutan si Peril ng pagsisisi. Ang pagpunta niya para makipagtalo ay lalo lamang nagpulala sa sitwasyon. Ngunit kasabay ng pagsisisi ay dumating ang isang mas malaking bugzo ng galit. Hayop, walang iya, ang presyo noong iyon ay patas. Kung wala kami, hindi makakakuha ng supply ang Ferdium. Napakababaw ng kamahalan na iyon. Walang tigil sa pagsusumpa at pagmumura si Peril kay Ghislaine. Gaano man kahirap makuha ang pagkain at iron ore, imposible pa ring bilhin ang mga ito sa 3 beses ang normal na presyo. Mas mura pang magbayad ng dagdag sa ibang samahan para sa kanilang mga stock. Ang pagkalugi na ito ay malaking sakuna. Habang nagngangalit ang kanyang ngipin, nagpa siya si Peril. Maghintay ka lang. Hindi ba sinabi nila na minsan ay nagpakilos si Desmond ng isang hukbo? Sisiguraduhin kung kakampi ako sa kanya at sisirain kita. Ang kaligtasan ng samahan ay nakasalalay sa isang bagay, kailangang mamatay o bumagsak si Ghislaine mula sa kapangyarihan. Sa ganoong sitwasyon, ang tanging solusyon ay ang humanap ng kalaban ni Fenris. Tumawa ng mahina si Ghislaine habang pinapanood si Peril na kinakaladkad palabas. Hindi na niya kailangang makita pa para malaman kung ano ang mangyayari. Ang mga samahan na dinurog niya ay tiyak na susubukan na magdulot ng gulo. Ngunit wala na siyang pakialam. Kapag naisaayos na niya ang hilaga, balak niyang lamunin ang lahat ng mga ito. Hanggang sa panahong iyon, kailangan lang nilang masunurin na ibigay ang mga yaman na kailangan niya. Agad na ipinatawag ni Ghislaine si Claude at nagbigay ng utos. Simulan mo ang pagkuha ng lahat ng mga promissory notes mula sa mga samahan at mga lupain na umutang sa Ferdium noong nagbigay kami sa kanila ng pagkain. Huwag na huwag kang mag-iwan ng kahit isa. Ilabas mo lamang ang maliit na halaga ng iron ore sa ngayon. Naiintindihan ko. Matutuwa si Count Ferdium. Hindi na sila kailangang magbayad ng interest. Inaakala mo ba na hindi ko kayang kunin ang interest na iyon pabalik sa kanila? Siyempre kaya ninyo. Ipaubaya ninyo sa akin. Hinawakan ni Claude ang bagay ng may kahusayan. Sinimulan niya sa pagbenta ng murang pagkain sa mahal na presyo at kinuha ang lahat ng mga promissory notes. Pagkatapos, hindi na niya itinaas pa ang presyo ngunit naglagay ng mga paghihigpit sa dami na binibenta. Para sa sino mang gustong bumili pa, nangongolekta siya ng karagdagang bayad, kumikita ng karagdagang kita ng walang kahirapan. Ang mga mangangalakal ay natigilan. Nakita na nila ang kanilang patas na bahagi ng kasakiman, ngunit ang ganitong antas ng panlilinlang at katiwalian ay bago sa kanila. Inaakala ba niya na magagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang chief overseer kung paano niya gusto? Sinusuhulan siya, inaakala ba talaga niya na makakatakas siya sa ginagawa niya? Ang mga presyo ay nakakainis na, at ngayon ay hindi na siya makatwiran. Mayroong kailangang bumagsak, kaya simulan natin sa kanya. Ang mga reklamo at petisyon ay dumaloy sa bahay ng kamahalan. Mula sa hindi mabilang na mga mangangalakal, ngunit wala itong epekto. Matapos ang lahat, ang karagdagang bayad ay ginawa sa pag-aproba ni Ghislaine upang punan ang kaba ng bayan, kaya ang mga protesta ay tiyak na mabibigo. Si Claude ay masigasig na nangongolekta ng karagdagang bayad, kagamitan man ito o kung anong bagay, upang punuin ang mga bodega ng lupain, habang si Ghislaine ay nanunood ng may kasiyahang ngiti. Samantala, sina Belinda at Fergus ay labis na natuwa nang marinig na ang mga utang ng Ferdium ay ganap ng nabayaran. Para sa kanila, ang Ferdium ay isang teritoryo na napakahalaga sa kanya, ngunit may masakit na alaala, isang minamahal na bayan at isang sugat na nananatili. Napakagandang balita, hindi ba't napakahusay ng ating kabataang kamahalan? Tiyak na dahil sa napalaki ko siya ng maayos, hindi ba? Hahaha, oo nga, ang punong katulong ay gumawa ng isang pambihirang trabaho. Biglang kumirot ang puso ko, hindi natapos ni Fergus ang kanyang pangungusap at iniwas ang kanyang ulo. Gaano man siya ipinagmamalaki, napakahirap sabihin ng isang bagay na hindi niya tunay na ibig sabihin. Pagkatapos matanggap ang lahat ng mga promissory notes, si Homeurn, ang chief overseer ng Ferdium, ay inihagis ang mga ito sa hangin at sumigaw, kalayaan. Sa wakas ay malaya na tayo mula sa utang. Ha. Akala ko ang kabataang kamahalan ay magdudulot lamang ng gulo sa kanyang mga walang pakundangan na digmaan at mamamatay, ngunit sa halip, nanalo siya at binayaran pa ang lahat ng ating mga utang.
Talagang isang bagay na dapat makita bago ako mamatay. Si Albert, ang treasurer, at ang mga kasama ng Ferdium ay nakisali sa pagbubunyi. Hindi na natin kailangang magbayad ng interest. Sa wakas ay makakapagsimula na tayong mag-ipon. Bukod pa rito, ang pagkain na natanggap natin ng sagana mula sa batang kamahalan ay ibinebenta na ngayon sa tumataas na presyo. Ang ating yaman ay lumaki ng husto salamat dito. Isang hindi inaasahang pagpapala. Sino ang mag-aakala na biglang babayaran ng batang kamahalan ang lahat ng ating mga utang na ganito? Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, binuhusan nila si Ghislaine ng walang katapusang papuri. Kapag nagdulot siya ng gulo, gusto nila siyang patayin, ngunit sa tuwing may nagagawa siyang tulad nito, sila ay labis na natutuwa. Pagkatapos maranasan ang ganitong mga mataas at mababang pakiramdam ng madalas, nagpasya silang sumunod na lamang sa kanilang nararamdaman, pagpuri o pagsumpa sa kanya depende sa sitwasyon. Samantala, sina Walter at Randolph, na nananatili sa Hilagang Kuta, ay labis na natuwa nang marinig ang balita. Kapatid, sa wakas ay nabayaran na natin ang lahat ng ating mga utang, bulong ni Randolph na lumuluha, nanginginig ang boses sa damdamin. Si Walter, na nabalutan ng hindi mailarawang damdamin, ay hindi man lang makasagot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, labis na naantig. Gaano karaming pagdurusa ang tiniis nila dahil sa kanilang mga utang. Ngayon, ang kanyang anak ay naglakas loob at inayos ang lahat. Ito ay isang sandali ng labis na pasasalamat. Ang kanyang dibdib ay umumbok sa pagmamalaki. Sa araw na ito, higit sa lahat ay namimiss niya ang kanyang yumaong asawa. Ang kawalan ng kanyang kapareha sa ganitong sandali ay napakaramdam ng kalungkutan. Mahal ko, bakit ka umalis ng maaga? Hindi mo man lang nakita kung paano nagtagumpay ang ating pasaway na anak na ganito. Ang katanyagan at mga tagumpay ng kanyang anak ay lumalaki araw-araw. Hindi maiwasan ni Walter na makaramdam ng matinding pagmamalaki. Sa katunayan, nang una niyang marinig ang kamakailang digmaan, lumubog ang kanyang puso. Nang walang sino man ang kinonsulta, matapang na naglunsad si Ghislaine ng isang sorpresang pag-atake sa lupain ni Count Caboldi. Ito ay isang hakbang na, walang anumang aristokratikong kagandahang asal o kagandahang loob. Ngunit sa halip na balutan ng galit, nabalutan si Walter ng pag-aalala. Hindi niya inakala na mananalo si Ghislaine laban kay Count Caboldi, na kilala bilang isa sa pinakamalakas na figure ng Hilaga. Agad siyang nagsimulang maghanda na bawiin ang mga tropa mula sa Hilagang Kuta at pakilyusan ang mga puwersa ng Ferdium. Iniisip na tulungan muna si Ghislaine at harapin ang mga kahihinatnan pagkatapos. Ngunit, bago pa man siya magsimula sa pagbawi, biglang dumating ang isang ulat ng tagumpay. Nanalo ang batang kamahalan. Walang nasawi, nasamsam niya ang teritoryo ni Count Caboldi. Naaalala pa ni Walter ng malinaw ang mga damdamin na naramdaman niya sa sandaling iyon. Kahanga-hanga, hindi ka panipaniwala, paano siya lumakas ng ganito sa maikling panahon? Sa puntong ito, hindi na siya maaaring ituring lamang na isang baron. Sa ganoong kabataan, nagtatag si Ghislaine ng isang kapangyarihan at teritoryo na mas malaki kaysa sa karamihan ng mga count. Ang paghiram sa kapangyarihan ng Marquess ng Brantford, ang pagkamit ng tagumpay ay hindi magiging isyu. Nalampasan na niya ako ng napakalayo. Ito ay isang katotohanan na matagal ko nang alam ngunit nagpanggap na hindi ko inaamin. Maging si Walter mismo ay kinailangang aminin na habang kaya niyang magtagumpay sa larangan, hindi niya matatalo si Count Caboldi sa isang labanan sa pagsakop. Mula sa kanyang galing sa paggawa ng pera hanggang sa kanyang pagiging master sa mga taktikang pangmersenaryo, ang mga ito ay mga kakayahan na hindi dapat madaling taglayin ng isang tao sa kanyang edad. Oo, ngayon ay interesado akong makita kung gaano kalayo ang kaya mong abutin anak ko. Huwag ka lang sana matulad sa mga pinuno na sinasamantala ang taong bayan, at ninanakawan ang mga mamamayan. Sa kabila ng mapanganib at delikadong landas sa unahan, ang pag-aalala ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Ngunit iyon ay pananaw lamang ng isang ama. Sa puntong ito, oras na para magtiwala at manood sa halip na makialam. Matapos ang lahat, walang anumang payo ang makakabago sa isang taong hindi nakikinig. Walang saysay na sayangin ang lakas sa isang bagay na hindi kailanman gagana. Mas mabuting maging mapayapa at magtiwala na lang. Bumantong hininga si Walter at nag-alok ng isang mapait na ngiti.
Gayunpaman, ang araw na ito ay isang araw na dapat ipagdiwang ng buong puso. Ito ay isang napakahalagang araw kung kailan ang pamilya Ferdiam ay sa wakas ay pinalaya mula sa mga kadena ng utang. Tinipon niya ang kanyang mga kabalyero at sundalo, at malakas na idineklara, nabayaran na natin ang lahat ng ating mga utang. Sigaw ni Swalter, dahil isa ito sa napakalaking tagumpay ng kanilang teritoryo, iyon ay dahil sa napakatapat na pamumuno ni Ghislaine, lahat ng utang ng teritoryo ng kanyang ama ay nabayaran ng lahat, at wala pang utang ang parehas na teritoryo na hawak ni Ghislaine, ang Caboldi at Fenris, na patuloy na pumulaki ang pondo ng kanilang teritoryo. Tagumpay! Ang mga kabalyero at sundalo ay sumigaw sa tuwa. Alam nilang lahat kung gaano kabigat ang mga utang ng lupain, na nagpapahirap sa buhay ng lahat. Hindi lamang nabayaran ang mga utang, kundi mayroon na ring kasaganaan ng mga supply na nakuha mula sa isang naunang kalakalan na kinasasangkutan ng Troso. Alam ang pagkatao ni Swalter, lahat ay may tahimik na pag-asa na gagamitin niya ang labis na ito upang mapabuti ang kanilang mga kondisyon sa pamumuhay. Hindi pinagtaksilan ni Swalter ang kanilang mga inaasahan. Siya ay isang kamahalan na marunong magbahagi ng kanyang mga yaman ng bukas palad, hindi siya tulad ng mga pinuno na walang ibang alam kundi ang kanilang sariling bulsa, na patuloy sa pagtanggi na wala raw silang ninanakaw. Simula ngayon, lahat ay makakatanggap ng mas mataas na sahod kaysa dati. Bilang karagdagan sa inyong mga sahod, ibibigay din ang mga karagdagang supply ng pagkain, kaya hindi na kailangang mag-alala. Labis kayong nagtiis, patawad, at maraming salamat sa inyong lahat, sabi ni Swalter. At naghiyawan uli ang mga tauhan nito. Ang mga hiyawan sa pagkakataong ito ay mas malakas. Tumingin sa kanila si Swalter ng may malalim na damdamin. Ang labis na kagalakan ay nagpahigpit sa kanyang lalamunan. Parang hindi totoo, na parang ang araw na ito ay hindi kailanman darating. Ang gawain na nabigo ang bawat isa sa kanyang mga ninuno ay ngayon ay buong pagmamalaking nagawa ng kanyang anak. Nilinis niya ang kanyang lalamunan ng ilang beses upang patatagin ang kanyang boses. Nagpatuloy si Swalter, taos puso kong pinararangalan ang inyong katapatan sa pagtitiis sa mga mahihirap na panahong ito. At, huwag ninyong kalimutan na si Ghislaine, ang tagapagmana ng lupain na ito, ang lumutas sa lahat ng mga problema. Oo, kamahalan. Ang mga tumutunog na boses ay umalingaw sa buong paligid. Ang mga kabalyero, sa partikular, ay may mas maraming dahilan para magsaya. Simula nang malaman ang bagong mana cultivation technique ng pamilya, ito ay naging mahirap. Kahit habang nakikipaglaban sa mga barbaro, hindi nila maaaring pabayaan ang kanilang pagsasanay. Bagaman ang kanilang lakas ay kitang-kita na lumalaki araw-araw, ang kanilang mga katawan at isipan ay napapagod. Hindi, parang maging ang kanilang mga espiritu ay napupudpad. Ang pagdinig ng ganitong magandang balita sa mga oras na tulad nito ay nagbigay sa lahat ng hindi inaasahang bugzo ng enerhiya. Kapag mahirap ang mga bagay, ang pagiging maayos na tinatrato ay ang tanging paraan upang makatiis. Si Ghislaine ay talagang may galing sa pagsira ng mga bagay at pagkatapos ay pag-aayos ng mga ito sa pinakamagandang paraan. Sa kabilang banda, ang pagsisiyasat ni Ghislaine. Hindi maiwasan ni Ghislaine na humanga habang kinakalkula niya ang mga presyo ng kamakailang mga transaksyon sa kalakalan. Wow! Ang presyo ng pagkain ay tumaas pa lalo kaysa bago ang digmaan. Ito ay karaniwang paglilinis ng utang ng libre. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng ilang labis na pagkain, nawala ang utang ng lupain ng Ferdiam. At hindi lang iyon. Ang troso, mga halaman, tela, at iba pang mga yaman na kailangan para sa pag-unlad ng lupain ay patuloy na dumadaloy sa Fenris. Gayunpaman, ang pangkalahatang yaman ng lupain ay hindi bumaba kahit kaunti. Ang patuloy na lumalaking stock ng mga inani na pagkain ay nagsiguro niyan. Ang iron ore na ibinebenta sa maliit na dami ay bonus lang. Karamihan dito ay labis na ginagamit sa loob ng lupain, kaya hindi sila maaaring magbenta ng marami. Pero hindi pa rin ito sapat. Gaano man karaming yaman ang naipon, ito ay palaging kulang kumpara sa bilis ng pag-unlad ng lupain. Gayunpaman, sa mga pagsisikap na tipunin ang bawat huling piraso, ang mga bagay ay mapapabuti ng husto sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pagtitipon ng mga yaman at pagpapaunlad ng lupain ay hindi ang huling layunin.
Ang lahat ng ito ay pundasyon lamang para sa pagbuo ng isang makapangyarihang militar. Ang kondisyon ng mga sundalo, kasama na ang pagsasanay at kapakanan, ay kailangang panatilihin sa pinakamataas na antas sa lahat ng oras. Dapat ko ring tingnan ang tactical training. Sa sandaling natapos ni Ghislaine ang kanyang mga papeles, agad siyang nagtungo sa mga training grounds. Ang mga sundalo na dinala na may mga pangako ng pagkain ay hindi pa ganap na nababagay sa buhay sa lupain. Gayunpaman, wala namang alalahanin si Ghislaine pagdating sa estado ng kanilang pagsasanay. Matapos ang kanilang kamakailang mga tagumpay sa digmaan, ang moral at katapatan ay mataas, at si Gillian, isang eksperto sa pagsasanay ng mga tao, ang nagbabantay sa kanila. Kaya kamakailan lamang, si Ghislaine ay ganap na nakatuon sa post-war management at pag-unlad ng lupain. Ngunit habang inoobserbahan niya ang sesyon ng pagsasanay, napansin niya ang isang seryosong problema. Hindi na ako makagalaw. Napakahirap nito na parang susuka na ako. Ang mga ungol ay sumabog mula sa mga sundalo sa buong training grounds. Habang ang intensidad ng pagsasanay sa Fenris ay mas mataas kaysa sa ibang mga lupain, hindi ito kasing hirap ng regimen na ipinapataw sa mga kabalyero. Kahit na ganoon, karamihan sa mga sundalo ay nahihirapang makasunod sa pagsasanay. Paano ninyo maaasahan na ipagtanggol ang lupain kung hindi ninyo kaya ang ganito? Kahit si Gillian, na karaniwang matatag, ay mukhang nababalutan ng pagkadismaya habang paulit-ulit siyang nagtutulak sa mga sundalo na magpatuloy. Ngunit ang tanging magagawa nila ay tumayo ng nanginginig ang mga binti. Masyadong mahirap ang pagsasanay dito. Ang katawan ko ay hindi na kayang makasunod. Hindi namin ginawa ang ganito sa pinanggalingan namin. Hindi kami mga kabalyero, alam mo. Madali lang kaming nanalo sa digmaan, bakit pa namin kailangang lumakas pa? Ang mga kamahalan ng Hilaga ay hindi nagsasanay sa kanilang mga sundalo sa ganoong matinding paraan. Sapat na para sa kanila ang maging disiplinado at may kakayahang panatilihin ang kaayusan sa mga residente ng lupain. Ang kanilang pangunahing papel ay panloob na kontrol sa halip na paghahanda para sa labanan. Ngunit iba ang Fenris. Dito, ang layunin ay gumawa ng mga piling sundalo sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay. Siyempre, ang mga sundalo na hindi kailanman nakaranas ng ganito bago ay mukhang nakaharap sila sa kamatayan. Mahirap pero hindi imposible. Habang ang mga pamantayan ni Ghislaine at Gillian ay talagang mataas, hindi sila sapat na tanga upang sabrohan sa pagsasanay ang kanilang mga tao. Mula sa kanilang sariling mga karanasan, ang dalawa ay nagdisenyo ng isang masusing mahigpit na training schedule upang masiguro ang matatag na paglago para sa mga sundalo. Kung karamihan sa kanila ay nabibigo pa rin na makasunod, nangangahulugan ito na mayroong ibang isyu na nangyayari. Habang maingat na inoobserbahan ni Ghislaine ang mga sundalo, agad siyang tumango na parang may napagtanto siya. Matagal na silang kulang sa nutrisyon, sabi ng ating bida, na may kulang sa kalusugan ang kanyang mga sundalo. Sa wakas, nagsimula na ang malawakang pagsasanay. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalantad ang kahinaan ng mga kawal. Ang ugat ng problema, ang kanilang mga katawan, mga katawang hinubog ng matinding pakikipaglaban para mabuhay sa tigang na hilaga. Hay nako, ganyan na lang talaga ang itsura nila, parang hindi man lang nabibigyan ng sapat na laman sa buto. Tingnan mo ang mga mahihinang yan. Kadalasan, ang mga taga-hilaga ay mas maliit at payat, dahil na rin sa kakulangan ng tamang nutrisyon noong sila'y lumalaki pa. Bagamat bumuti na ang sitwasyon sa Fenris dahil sa saganang pagkain, limitado lang iyon sa mga butil. Hindi para sa lahat ang karne. Una itong napupunta sa mga maharlika at kabalyero, at kung may matitira man, mumunting piraso na lang ang napupunta sa nilalagang gulay ng mga kawal. Kadalasan, wala pang ang ganoon, at nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagpapakulo at pagkain ng mga ugat o anumang halaman na makita nila. Kung lumaki sila na walang tamang akses sa karne, hindi nakakagulat na mahina ang kanilang stamina at tibay, iyon ay dahil kulang sa protina ang kanilang katawan. Dahil dito, hindi makasabay ang kanilang mga katawan sa kahit nakatamtamang bigat ng pagsasanay. Hindi lang sa pagsasanay nag-e-improve ang physical fitness. Mahalaga rin ang tamang nutrisyon at pahinga. Ang pagkain ng sapat, lalo na ang pagkain ng karne, ay mahalaga upang maging matatag ang pangangatawan. Karne,
Hindi yan isang bagay na basta-basta mo lang makukuha. Pero kailangan ko ng marami. Sabi ng ating bida, na ito naman ngayon ang pumapasok sa kanyang isipan na palaguin sa kanyang teritoryo. Si Ghislaine ang tipo ng pinuno na ang mga mahahalagang kayamanan ng isang teritoryo ay ginagamit sa tamang paraan. Ang sakahan, para sa taong bayan, ganun rin ang mga karne, lahat ng mga makakatulong sa mamamayan para sa ikalalakas ng kanilang bayan ay gagawin niyang lahat. Kahit gaano pa karami ang pera mo, may mga bagay na hindi mo mabibili, halimbawa, ang mga produktong galing sa hayop. Karne, gatas, balat, napakahirap makuha ng mga ito. Winasak ng tagtuyot ang mga populasyon ng hayop, at di mabilang na mga hayop ang namatay. Hindi rin naman naiiba ang sitwasyon sa ibang teritoryo. Hindi sapat ang mabuhay lang sa tinapay. Kailangan kong makahanap ng paraan para maparami ang produksyon ng karne. Ito ang matagal ng problema ni Ghislaine. Sa panahong ang karaniwang pagkain ay trigo, una niyang nalutas ang problema sa kakulangan ng pagkain sa pamamagitan ng mutant wheat. Ngunit iyon ay panimula lamang, hindi isang ganap na solusyon. Para lumakas ang mga sundalo at ang mga ordinaryong mamamayan ng teritoryo, mahalagang magkaroon ng isang kapaligiran kung saan madali para sa lahat ang makakain ng karne. Lalo na para sa kinabukasan ng teritoryo, mahalaga na mabigyan ng mga bata ng masusustansyang pagkain. Kahit na ipinagbabawal na ang child labor at binibigyang diin ang edukasyon, walang saysay kung ang mga bata ay kulang sa nutrisyon para maging matagumpay. Noong nasa nakaraan kong buhay, binibili at kinakain ko ang karne tuwing may pera ako, sinusubukang lumakas at palakasin ang aking pangangatawan. Ngayon, dahil nasa rurok na siya ng kapangyarihan at karunungan, hindi na niya kailangan ang mga ganoong pagsisikap. Ngunit ang mga ordinaryong tao ay walang ganoong karangyan. Balita ko, pati raw ang mga sira-ulong elf ay araw-araw na lang humihingi ng karne. Ang mga elf, na nasanay sa luho, ay nagkaroon ng napakasarap na panlasa. Para sa kanila, walang lasa ang mga damo at gulay kaya hindi nila ito kinakain. Sobra-sobra ang kanilang hiling para sa alak at karne. Ngunit naiintindihan ni Ghislaine. Ang tamang pagkain ng karne ay mahalaga para sa pagpapalakas ng katawan. Ang pagpapatupad ng physical training ng walang sapat na pagkain ay labag sa prinsipyo ni Ghislaine. Mukhang pinakamaganda kung uunahin muna ang bagay na iyan. Maraming plano si Ghislaine. Bagamat paminsan-minsan ay nagbabago ang mga prioridad depende sa sitwasyon, ang mas malawak na pananaw ay nananatiling hindi nagbabago. Siyempre, kasama sa pananaw na iyon ang pagtiyak ng matatag na supply ng karne at balat. Oras na para simulan ang pagdaragdag sa supply ng karne. Agad na ipinatawag ni Ghislaine si Gillian at ibinigay ang kanyang utos. Bawasan ang intensity ng pagsasanay. Mukhang hindi makasabay ang mga sundalo. Patawad po, dahil po sa kakulangan ko. Hindi mo kasalanan. Sa tingin ko, masyado lang nating itinaas ang antas. Dahil tinapay lang ang kinakain nila, mabilis sigurong nauubos ang kanilang lakas. Iyon ay dahil carbs lang ang nabibigay ng kanin at tinapay, kailangan nila ng protein. Sa ngayon, manatili muna sa formation drills upang mapanatili ang disiplina. Naiintindihan po. Pagbalik sa Kastilyo, ipinatawag ni Ghislaine ang kanyang mga tagasunod. Makikita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala sa biglaang tawag. Ano naman kaya ang balak niya ngayon? Sana po, huwag nang dagdagan ang trabaho. Baka naman sa wakas, magmungkahi siya na magpahinga muna tayo. Bagamat ang pagdami ng mga bagong administrative staff ay nakatulong sa pagbawas ng kanilang workload, marami pa rin silang dapat ayusin. Ang lumalaking populasyon ay nangangahulugan ng mas marami pang pangangailangan. Walang sino man ang gugustuhin ng karagdagang responsibilidad. Nabasa ni Ghislaine ang kanilang mga iniisip, at mahina siyang tumawa habang sinasabi. May gusto akong gawin. Tama nga, isa na namang trabaho. Nalungkot ang mga tagasunod, bumagsak ang kanilang mga balikat. Napansin ang kanilang reaksyon, mabilis na tiniyak ni Ghislaine sa kanila. Hindi ito malaking bagay. Sa ngayon, hindi ito mangangailangan ng maraming tao, iilan lang na salamangkero. Sa narinig, sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang grupo. Tanging si Alfoy, na takot, ang nagpahayag ng kanyang pagtutol. Bakit na naman mga salamangkero? Nalulunod na po kami sa trabaho. Mamamatay na ako sa ganitong bilis. Aalisin ko ang ilan sa mga kasalukuyang trabaho mo sa ngayon. Ano po iyon?
Na-curious si Alfoy sa posibilidad na mabawasan ang kanyang trabaho. Ang totoo, ang walang katapusang construction projects ay nakakapagod na pisikal at mental. Gusto kong dagdagan ang produksyon ng karne. Karne, produksyon. Biglang tumulo ang laway ni Alfoy. Sa totoo lang, hindi lang siya, marami pa sa iba ang nakaramdam din ng parehong bagay. Bagamat hindi sila nagugutom, ang kanilang pagkain ay umiikot pa rin sa tinapay na gawa sa trigo, hindi karne. Kahit na nakaiwas ang teritoryo ng Fenris sa pinakamalalang epekto ng tagtuyot, ang kakulangan ng mga alagang hayop ay nangangahulugan na ang karne ay nananatiling isang bihirang luho. Si Claude, na naiintindihan ng paksa, ay nagtanong, paano niyo po balak dagdagan ang supply ng karne? Sa bilang ng mga alagang hayop na mayroon tayo ngayon, may malinaw ang limitasyon. Ang hirap ay nasa katotohanang matagal palakihin ang mga hayop tulad ng baka at tupa, di ba? Tama po, sa kakaunting bilang sa simula at napakahabang panahon ng paglaki, mahirap po talaga. Ang mga baboy at manok ay medyo mas mabilis palakihin, pero hindi pa rin sapat para mapakain ang populasyon ng teritoryo. Ano ang pinakamabilis na opsyon sa mga iyon? Sa palagay ko, manok ang pinakamagandang pagpipilian. Marami silang itlog, pinakamabilis lumaki, at pinakamababang gastos sa pagpapalaki. Tumango si Ghislaine na parang inaasahan na niya ang sagot na iyon, at sumagot. Eksakto, iyon ang susi. Mula ngayon, lalo nating dadagdagan ang bilang ng mga manok. Ang pagkain ng karne ay mahalaga para sa kalusugan ng ating mga sundalo at mga tao. Ang layunin ko ay para makakain ang bawat residente ng teritoryo ng manok kahit isang beses sa isang linggo. Tunay na napaka-beautong pinuno talaga ng ating bida. Patuloy na iniisip ang kapakanan ng kanyang mamamayan, isang pinuno na mukhang magiging panaginip na lang sa bansa nating mga Pilipino. Hindi sinasadyang tumawa si Claude, may bahid ng pait ang kanyang ekspresyon. Ang mga nabubuhay na nilalang ay ibang-iba sa mga teknolohiyang ipinakilala ni Ghislaine. Hindi ito kasing simple ng pagdedesisyon na dagdagan ang kanilang bilang at gawin itong mangyari. Naiintindihan ko po ang inyong ambisyon na idagdag ang titulong, Hari ng Karne, sa Hari ng Hilagang Trigo, pero, hindi po basta-basta lumilitaw ang mga manok. Kahit pa bumili tayo ng maramihan mula sa ibang rehiyon, napakahirap po nito. Kaya nga tayo mismo ang magpaparami sa kanila. Ibinabahagi ko ang ilang ideya kung paano magsisimula. Una, kailangan nating baguhin ang paraan ng pagpapalaki natin sa kanila. Ang paraan ng pagpapalaki, tigilan ang pagpaparomong sa kanila. Paliitin ang kanilang activity range at pakainin sila ng sobra-sobra. Sa ganoong paraan, tataba sila, at makakagawa tayo ng mas maraming karne. Teka lang, nakaupo lang, kumakain at tumataba. Ang swerte naman ng mga manok. Tumango si Claude at ang iba pa, natuklasan na ang mungkahi ay makatwiran. Hanggang ngayon, masyado silang abala sa sarili nilang kaligtasan para isipin ang pagpapataba ng mga manok. Gayunpaman, hindi mahirap isipin na ang mga ganitong pamamaraan ay maaaring magpataas ng ani ng karne sa ibang lugar. Hindi yan mahirap na gawain. Kailangan lang baguhin ng kaunti ang mga pasilidad para sa pag-aalaga ng manok. Ngunit kahit na ganoon, bahagya lang nitong madaragdagan ang dami ng karne. Ang tunay na problema ay wala tayong sapat na manok. At doon pumapasok ang gusto kong gawin. Paano ba ngayon napipisa ang mga itlog? Kadalasan po, hindi na namin hinahayaan sa mga inahin. Kadalasan, gumagamit kami ng mga incubator. Ang isang inahin ay kayang maglimlam ng higit sa 10 itlog kung hahayaan itong nakaupo sa loob ng halos 1 buwan at kalahati. Gayunpaman, dahil sa mga salik sa kapaligiran, higit sa kalahati ng mga itlog ay madalas na hindi napipisa ng matagumpay. Kaya naman mahalaga ang mga incubator. Sa pamamagitan ng pagliit sa mga pagbabago sa kapaligiran, mahalaga ang kanilang papel sa pagtiyak ng matagumpay na pagpisa. Siyempre, dahil sa mga teknikal na limitasyon, kailangang gawin itong maliit. Gayunpaman, mas produktibo ito kaysa sa pag-iiwan ng mga itlog na limlimin ng mga inahin, kaya patuloy namin itong ginagamit. Tinukoy ni Ghislaine ang eksaktong problema na iyon. Bakit hindi na lang gawing mas malaki? Kung maaari nating patatagin ang proseso, mabilis na tataas ang bilang ng mga manok. Kung magtatagumpay iyan, maaari tayong makagawa ng libo-libo, kahit 10,000 bawat buwan. Narinig ang mungkahi ni Ghislaine,
Kinusot ni Claude ang kanyang noo. Heto na naman siya. Isang kaisipan na naman na wala sa normal na pag-iisip ang naiisip ng aming kamahalan. Pakiramdam niya ay nadidismaya, hindi alam kung saan magsisimula sa pagpapaliwanag. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip, huminga ng malalim si Claude at nagsimulang magsalita. Maaari po ba akong magpaliwanag? Sige, ipagpatuloy mo. Hindi po namin ginagawang maliit dahil gusto namin. Ginagawa namin itong maliit dahil kailangan namin. Kaya nga sinasabi ko, gawin lang na mas malaki. Gawin lang na mas malaki, at ang problema ay malulutas na. Bakit ba hindi ka talaga nakakaintindi? Bakit hindi ka lang makinig sa sinasabi ng mga tao? Pinigilan ni Claude ang galit na kumukulo sa loob niya at nagpatuloy. Ang incubator na ginagamit namin ngayon ay mas mahusay kaysa sa pag-iiwan lang ng mga itlog, ngunit hindi naman ganoon kataas ang hatching rate. Hindi madaling mapanatili ang pare-parehong temperatura at humidity. Kapag mas malaki ito, mas mahirap na i-regulate ang mga kondisyong ito ng pantay-pantay. At higit sa lahat, kailangan itong bantayan ng mga tao sa lahat ng oras. Ang mga incubator sa panahong ito ay nag-iiba-iba depende sa rehiyon at sa gumawa sa kanila. Ang ilan ay gawa sa kahoy, habang ang iba ay gawa sa bato. Ang pareho sa kanila ay gumagamit sila ng apoy para painitan ang loob at umaasa sa madalas na manual intervention, tulad ng pagdidilig ng tubig, upang mapanatili ang temperatura at humidity. Sa madaling salita, nangangailangan sila ng maraming trabaho at mahirap pamahalaan. Sa kabila ng detalyadong paliwanag ni Claude, kalahati lang ang pinakinggan ni Ghislaine. Ang mga kakulangan ng kasalukuyang pamamaraan ay hindi niya pinansin. Ang mahalaga ay gawin itong mangyari. Teknikal na limitasyon, wala siyang pakialam. Nakita niya ang isang bagay na tulad nito sa kanyang nakaraang buhay. Dahil gumana ito sa hinaharap, tiyak na gagana rin ito ngayon. Ngayon naiintindihan ko na kung ano ang mali sa kasalukuyang sistema. Simulan na natin itong pagandahin, i-assign ang mga salamangkero na bumuo ng isang bagong uri ng incubator sa ngayon. Gawin itong mas malaki hanggat maaari at kasing automated hanggat maaari. Naintindihan, sa kanyang nakaraang buhay, ang mga lungsod ay pinatatag dahil sa mga sakuna. Sa limitadong espasyo, ang pag-aalaga ng mga baka at tupa ng maramihan ay hindi posible. Mas mainam na gamitin ang lupain na iyon sa pag-aalaga ng mga kabayong pandigma. Ngunit hindi maaaring tumigil ang mga tao sa pagkain ng karne, kaya bumaling sila sa pinakamadaling opsyon, at iyon ay ang manok. Kalaunan, ang bawat lungsod ay nagkaroon ng sarili nitong malalaking lugar na pisaan ng mga itlog. Si Ghislaine, na nakasaksi sa mga eksenang iyon sa kanyang nakaraang buhay, ay natural na nag-akala na maaari itong gayahin kahit ngayon. Ngunit iba ang iniisip ng mga salamangkero. Matapos kumurap ng tahimik sa loob ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita si Alfoy. Kaya, sinasabi niyo po na gumawa kami ng malaking incubator. Oo, paano po namin ito gagawin kung hindi namin alam kung paano? Palakihin lang ang maliit na incubator na ginagamit natin ngayon at tiyakin na ang temperatura at humidity ay automatiko at pantay-pantay na kontrolado. Maaari ninyong alamin ang pinakamahusay na setting sa pamamagitan ng ilang eksperimento. Hindi naman yan ganoon kahirap, di ba? Sumagot si Ghislaine na parang normal lang. Para sa mga salamangkero, na ang layunin ay ang pagtuklas ng karunungan, ang mga bagay tulad ng mga bahay manok o incubator ay walang kwenta. Naiintindihan na hindi nila agad na-grasp ang konsepto. Gayunpaman, naniniwala si Ghislaine na mabilis nila itong malulutas kung magpapakita sila ng tunay na interes at magsisimulang magsaliksik. Ngunit, salungat sa inaasahan ni Ghislaine, sumagot si Alfoy na may nagtatakang ekspresyon. Walang ganoong spell para sa humidity control. Bakit wala? May spell para sa pagkontrol ng temperatura, kaya bakit wala para sa humidity? Walang saysay iyan. Kung wala po, wala, sino po ba ang mag-aabalang mag-imbento ng ganoong bagay? Sa narinig, nag-cross arms si Ghislaine at sumimangot. Kahit sa mga salamangkero, ang kaalaman sa mga spell ay nag-iiba-iba depende sa kanilang school of magic. Kaya, imposibleng malaman ng isang tulad ni Ghislaine, na hindi naman salamangkero, ang malawak na mundo ng mahika ng detalyado. Gayunpaman, sigurado siyang may mga ganoong spell sa kanyang nakaraang buhay.
Kung hindi, hindi sana naging posible ang malalaking scale hatch errors. Ang pagpapanatili ng temperatura at humidity sa loob ng napakalaking incubator ay imposible sana kung walang mahika. Array, kaya pala, baka nag-develop sila ng bagong spell noon. Noon, ang mga salamangkero at scholar ay nagtulungan upang mabilis na lumikha ng anumang kinakailangan para mabuhay. Malaki ang posibilidad na ang humidity control magic ay nabuo sa panahong iyon. Wala nang ibang pagpipilian. Kung wala ang spell ngayon, kailangan itong saliksikin at imbentuhin mula sa simula. Gamitin ang bawat pamamaraan at mapagkukunan na mayroon kayo upang gawin ito sa pamamagitan ng pag-aangkop ng anumang mahika na alam ninyo. Magbibigay ako ng maraming runestones para sa inyong mga eksperimento. Ngunit sa halip na sumagot, lahat ay nakatingin lang kay Ghislaine, ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-asa. Ang kanilang mga mata ay tila nagsasabing naghihintay sila ng karagdagang detalye. Naramdaman ang hindi komportableng pakiramdam sa ilalim ng kanilang mga tingin, bahagyang itinaas ni Ghislaine ang kanyang ulo at nagtanong. Ano, paano po namin gagawin ang humidity control spell? Tanong ni Alfoy na may hindi makapaniwalang tingin. Ang mukha ni Ghislaine ay nabaluktot sa pagkamangha. Bakit mo ako tinatanong? Alam niyo po ang lahat, mahal na kamahalan. Nakagawa na po kayo ng mga cosmetics, pinagandahan ang pagsasaka, nagamot ang mga sakit, at gumawa pa ng mga hot air balloon, kaya kailangan niyo pong bigyan kami ng mas detalyadong mga tagubilin para dito rin. Hindi lang tungkol sa mahika kundi pati na rin sa istruktura at teknolohiya ng incubator. Ang mga salita ni Alfoy ay nagdulot ng pagtango mula sa iba. Hanggang ngayon, kahit na hindi direktang gumawa si Ghislaine ng isang bagay mismo, palagi siyang nagbibigay ng mga core theoretical concepts na kinakailangan para sa kanilang mga proyekto. Halimbawa, ang mga dwarf na inatas ang bumuo ng isang bagong material ay binigyan ng tumpak na impormasyon tungkol sa mga kinakailangang sangkap. Iyon lang ay sapat na para sa makabuluhang pag-unlad. Ngunit ngayon, hinihiling ni Ghislaine sa kanila na lumikha ng isang magic spell na hindi pa umiiral, kaya natural lang na magkaroon sila ng mga tanong. Nawalan ng salita si Ghislaine. Ito ba ay isang side effect? Dahil sa itinulak niya at nagtagumpay sa lahat ng bagay hanggang ngayon, ang mga ganoong reaksyon ay marahil hindi maiiwasan. Gayunpaman, ang gawaing ito ay iba sa mga nauna. Ang mga cosmetics ay isang kinakalkulang pagsisikap upang maghanda para sa kita sa hinaharap pagkatapos makuha ang kapital. Ang mga pagpapabuti sa pagsasaka ay natutunan para sa sariling karapatan sa mercenary base. Ngunit wala akong alam sa mahika. At hindi rin ako pamilyar sa mga detalye ng pagbuo ng incubator. Maaari bang asahan ang 7 pinakamalakas sa kontinente na magpaliwanag ng detalyado kung paano mag-alaga ng manok? Ang kaalamang iyon, lahat iyon ay kay Claude. Tiningnan si Claude na walang kamalay-malay na kumukurap sa kanya, nag-click ang dila ni Ghislaine. Sana lang bumalik din sa nakaraan ng taong iyan. O sana lang, mas matanong ko siya ng masinsinan noon. Sa anumang kaso, naaalala niya na hindi naman masyadong mahirap ang pagbuo ng mga incubator. Kung mahirap iyon, hindi sana ito ipapamahagi sa bawat lungsod. Kahit walang mahika, ibinigay na niya ang basic concept. Sa sapat na pag-iisip, tiyak na makakahanap sila ng solusyon. Kaya, matatag na sumagot si Ghislaine. Hindi ko alam ang spell na iyon. Agad na namula ang mukha ni Alfoy sa pagkadismaya. Hindi mapakali si Ghislaine. Sa kabila ng pagtutol ni Alfoy, nanindigan siya sa kanyang desisyon. Hindi ko alam kung paano, ang alam ko lang, kailangan yan. Kaya bilasan ninyo, magsaliksik kayo, at humanap ng paraan. Kapag naintindihan na natin ang konsepto, kaya na nating gawin iyan. Namumula sa inis ang mukha ni Alfoy. Seryoso, sawa na akong makipagbuno sa alikabok sa construction, tapos ngayon, makikipagtalo ako sa mga manok. Bukod pa doon, ang baho. At ngayon, gusto pa niya na mag-imbento ako ng mahika para doon. Sa isip-isip niya, saan ka naman makakahanap ng salamangkero na magsasalaiksik sa isang bagay na kasing babaw ng incubator? Para sa kanya, ang mga ganoong trabaho ay para sa ibang tekniko. Nang akmang magpo-proteste siya, naunahan siya ni Claude. Kung iisipin, posibleng akong magtatagumpay ang saliksik. Pero kailangan ba talaga ngayon? Tanong ni Claude. Bakit? Tanong ni Ghislaine.
Ang mga alagang hayop ay natural na dumarami sa paglipas ng panahon. Tiyak na lalaki rin ang supply ng karne. Pero kung kukunin ng mga salamangkero para dito, tiyak na maantala ang ibang gawain. Kumuha na lang kayo ng mas maraming manggagawa para sa mga gawaing iyon. Ang pinaka-urgent na mga bahagi ay kontrolado na. Marami tayong pagkain, at walang nagugutom. Kailangan ba talaga nating madaliin ito? Kung mab-go tayo, sayang lang ang oras. Kinakailangan ito. Ang pagkain ng maraming karne ay magpapalakas sa lahat ng mga sundalo at residente ng teritoryo. Bukod pa rito, maaari tayong gumawa ng malalaking dami at magagandang klase ng pagkain para sa mga rasyon sa labanan. Kung ganoon, hindi ba mas makakabuti na gumawa na lang tayo ng mas maraming sandata? Ang sandata ay kasing ganda lang ng taong gumagamit nito. Kung walang kwenta ang gumagamit, ang sandata ay mawawalan rin ng saysay. Bumantong hininga si Claude at umiling. Noon, tutol siya sa ideyang ito, ngunit ngayon, hindi niya magawa. Napatunayan na ni Ghislaine na kaya niyang gawin ang anumang naisip niya. Sa tingin ko, isa na naman itong kalahating kaalaman na dinala niya. Pero kung ganoon siya katiwala, mayroon talagang dahilan. Hindi tulad ni Claude, tinanggap naman ni Galberic na parang normal lang. Oo, mahalaga ang teknolohiya, pero ang talagang nagpapaiba sa kamahalan ay ang kanyang mga ideya at konsepto. Hindi ko naisip ang tungkol sa incubator, pero sa totoo lang, mayroon siyang punto. Gusto ko rin kumain ng mas maraming karne. Dati, sa ibang lugar, marami akong kinakain. Mula sa pananaw ng iba, hindi naman malaki na isyu ang supply ng karne. Mas maraming mahahalagang bagay na dapat bigyan ng pansin. Gayunpaman, para kay Ghislaine, na nakatuon sa paghahanda para sa darating na digmaan, lahat ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan sa labanan ng teritoryo. Lalo na ang manok, kumpara sa pinatuyong butil, ay mas madaling ipamahagi at nagbibigay ng mas mahusay na halaga ng calories sa katawan ng mga tao. Nang tila handa na si Claude na sumuko, nagbukas muli ang bibig ni Alfoy para makipagtalo. Ngunit pinutol ni Vanessa ang kanyang sinasabi, isang talampakan ang nauna. Susubukan ko. Hindi naman mahirap ang temperature control magic, kaya kailangan ko lang magsaliksik sa isang spell na may kinalaman sa humidity. Kung gagana ito, magkakaroon tayo ng maraming karne, at magugustuhan ito ng lahat. Ang mukha ni Vanessa ay puno ng sigla. Lagi niyang gustong mag-ambag sa pag-unlad ng teritoryo. Ang bahagi nito ay ang kanyang hangarin na suklian ang kabaitan ni Ghislaine, ngunit ito rin ay dahil sa nararamdaman niyang kaligayahan sa nakikita niyang pagiging masaya ng mga tao habang umuunlad ang teritoryo. Dahil sa matagal na siyang nagtiis sa kahirapan, lubos na nagmamalasakit si Vanessa sa iba, higit sa sinuman. Kahit si Vanessa ay tumulong, pilit na isinara ni Alfoy ang kanyang bibig. Kung kailangan niyang gawin, mas mabuti pang panatilihin niya ang kanyang pagmamalaki. Kung kailangan talaga, ipaubaya na sa akin. Ang walang pagod na si Alfoy, ang taong hindi sumusuko, ang bahala dito. Nang inayos niya ang kanyang buhok at nagpakitang gilas, sumagot ang iba na may isa na namang walang siglang palekpak. Tutal, kung magtatagumpay ang mga salamangkero, nangangahulugan iyon na mas kaunti ang trabaho para sa iba. Nasiyahan si Ghislaine na nabigyan ng solusyon ang sitwasyon, bumaling siya kay Claude para sa karagdagang tagubilin. I-breed lang ang pinakamalaki at pinakamalakas na manok. Subukan nating pagbutihin ang lahi, kahit kaunti lang. Naiintindihan po, at tutulong ang mga dwarf sa pagbuo ng incubator sa sandaling matapos ang mga salamangkero sa kanilang saliksik. Laki ang mga mata ni Galberic habang nagtatanong, bakit kami? Hindi ba kami abala sa pagbuo ng mga bagong materyales? Para maihanay ang mga disenyo ng mahika ng may katumpakan, kailangang hawakan ng mga dwarf ang unang konstruksyon. Hindi ba malinaw iyon? Kailangan nyo lang gumawa ng isang prototype. Kapag tapos na iyan, ang iba pang mga artisan ay maaaring kopyahin iyon ng eksakto. Sige. Alam ni Galberic na ang pagtanggi ay hindi gagana, tinanggap niya ang gawain na may asim na ekspresyon, na parang ninunguya ang mga mapait na halaman. At kaya, ang mga salamangkero at duwende ay sapilitan na kumuha ng kanilang mga bagong responsibilidad. Sige, bilasan natin ang galaw sa pagkakataong ito. Huwag kayong mag-alala na hindi ito gagana ito. Basta ituloy lang, wika ni Ghislaine.
Ang mga salamangkero at duwende, na banigatan ng kanilang nadagdag na gawain, ay naglakad palabas na may masasamang ekspresyon. Samantala, ang mga hindi naatasan ng bagong gawain ay bumantong hininga ng maluwag habang naglalakad palabas, at kitang-kita ang kanilang pasasalamat na hindi nadagdagan ang kanilang mga tungkulin. Sa kabilang banda naman, para sa pari na walang katiyakan, ang pagbuo ng bagong incubator ay tiyak na mangangailangan ng oras. Samantala, nagpasya si Ghislaine na harapin ang isa pang mahalaga na issue. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa isang taong nakatayo sa harap niya. Mahal na kamahalan, kailan niyo ako papayagang umalis? Tapos na ba kayong magbilang ng pera niyo? Sabi niyo papayagan niyo akong umalis kung tutulong ako sa trabaho. Si Piet, na may malungkot na ekspresyon, ay pumasok sa opisina ni Ghislaine. Siya ay walang tigil na naging aktibo dito salamat sa epekto ng kanyang infinite potion. Dahil sa kanya, ang kahusayan ng bawat gawain ay dumami ng ilang beses, isang katotohanan na hindi maaaring tanggihan ni Ghislaine. Ngunit para kay Piet, na namuhay sa kadalian at kaginhawaan, ang pagtatrabaho ng husto sa lugar na ito ay tiyak na isang pagpapahirap. Napansin ni Ghislaine ang kulay rosas na buhok ni Piet habang siya ay nag-iisip. Kahit anong tingin ko sa kanya, hindi siya ordinaryong pari. Hindi naman nagtatago si Piet ng masasamang intensyon o tinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit tiyak na mayroon siyang mga katangian na nagpapaiba sa kanya sa ibang mga pari. Bakit ganoon kabilas na lumalaki ang kanyang banal na kapangyarihan? Ang banal na kapangyarihan ay hindi isang bagay na madaling lumaki. Ito ay likas. Kahit sa mga bihirang kaso na tumaas ito, ang paglaki ay minimal, halos hindi mahahalata. Karaniwan, ang isang pari ay nagiging mas epektibo lang sa paggamit ng banal na kapangyarihan na mayroon na siya, sa halip na talagang kumuha ng higit pa. Ang eksaktong mekanismo sa likod nito ay isang misteryo. Ang mga ipinanganak na may banal na kapangyarihan ay natural na nagiging pari, nangangahulugan na wala itong masyadong kinalaman sa pananampalataya mismo. Narinig ko na ang paggawa ng mabubuting gawa ay hindi biglaang nagdudulot ng pagtaas ng banal na kapangyarihan. Ito ay isang matagal nang naitatag na katotohanan. Kahit gaano pa karami ang mabubuting gawa na ginawa ng isang tao o gaano man kahigpit na sumusunod sa doktrina, ang dami ng banal na kapangyarihan ay karaniwang nananatiling hindi nagbabago. Bilang resulta, hindi lahat ng pari ay likas na mabuti. Marami lang ang nagpapanggap na mabait upang panatilihin ang mga hitsura o sundin ang doktrina. Ngunit, ang banal na kapangyarihan ni Piet ay kapansin-pansing lumalaki. Tila hindi niya alam ito, marahil dahil gumagamit siya ng labi sa araw-araw na lagi itong nauubos. Lumalapit na siya sa pagiging isang tunay na infinite potion. Ang pagpapaalis sa kanya ay parang isang malaking pag-aaksaya. Sa simula, balak ni Ghislaine na panatilihin siya ng mas matagal bago siya paalisan. Ngunit habang lalo niyang inoobserbahan si Piet, lalong nagiging mahirap para sa kanya na pakawalan siya. Noong una, umiiyak at nagmamakaawa si Piet araw-araw para palayain siya. Kamakailan, gayunpaman, ang mga ganoong pagsabog ay nabawasan ng malaki. Sa isip na iyon, nagpa siya si Ghislaine na subukan si Piet. Sige, kung ganoon. Kailan mo gustong umalis? Dapat ba kitang paalisan ngayon mismo? Bibigyan pa kita ng escort. Ano? Nagulat si Piet sa biglaang mungkahi. Nagtanong lang siya na palayain dahil sa nakasanayan na, umaasa na sa isa na. Namang pagtanggi, tinanggap na niya sa isip na baka hindi na siya palayain. Ngunit ngayon, nag-aalok si Ghislaine ng ganito. Siyempre, gusto niyang umalis agad. Ngunit hindi siya makasagot kaagad. Kung aalis ako, mahihirapan ang mga tao dito nang wala ako. Sa totoo lang, nakakapagod. Wala siyang gustong gawin kundi tumakas. Ngunit napakaraming tao dito na umaasa sa kanyang tulong. Sa pag-iisip sa mga may sakit at naghihirap, hindi niya magawang umalis. Ang mundo sa labas ng templo ay tunay na impyerno. Ang pagkaunawa na iyon ay imposible para sa kanya na maging bulag. Si Piet ay isang pari na think time na natuto sa habag ng Diyosa. Nakita ang kanyang pag-aalinlangan, mahinang ngumiti si Ghislaine. Sa aking palagay, siya ay malinis pa. Tiyak na lumaki si Piet sa pag-aaral ng doktrina sa isang maliwanag at ligtas na kapaligiran. Iyon ang dahilan kung bakit siya napakakalinis at napakabait. Kung nakilala ni Ghislaine siya ng kaunti pa sa buhay, baka hindi na siya ganoon naiiba sa ibang mga pari.
Pagkatapos ng matinding pag-iisip, mahina siyang nagsalita, tutulungan ko pa ng kaunti sila bago ako umalis. Magandang desisyon, sagot ni Ghislaine na tumango. Si Piet, na mukhang nalulungkot, ay muling gumalaw upang tulungan ang mga tao. Sa sandaling umalis siya sa opisina, kinuha ni Ghislaine ang isang papel mula sa kanyang desk, na may ngiti sa kanyang mukha. Gusto niya talagang manatili dito, dapat ko siyang tulungan. Tingnan mo kung gaano ako kakonsiderado. Agad na nagsimulang magsulat si Ghislaine ng isang liham ng may labis na pag-iingat. Ang liham ni Ghislaine. Para sa kagalang-galang na obispo por Isko ng Juana Order. Nakalulungkot, ang pari ng Diyos sa Juana, si Piet, na dumating upang tumulong sa akin, ay tinamaan ng direkta ng fireball spell ng kaaway na salamangkero ng 26 na beses. Ang kanyang katawan, ay hindi na matagpuan sa puntong hindi na kahit isang piraso ang nakuha. Bilang kamahalan ng lupaing ito, lubos akong nagsisisi sa trahedyang ito, at nagpapahayag ng aking taos-pusong pakikiramay at panalangin para sa yumaong si Piet. Si Obispo por Isko ay ang direktang superior ni Piet at ang responsable sa pagpapadala sa kanya dito. Habang nagsusulat si Ghislaine, bigla siyang tumigil, at tumagilid ang kanyang ulo sa pag-iisip. Ang 26 ay masyadong marami. Baka hindi niya kayang mabuhay sa ganoon karami. Kahit ang isang bihasang kabalyero ay magiging abo kung haharapin ang 26 na direktang tama mula sa isang fireball spell. Kahit na ang banal na kapangyarihan ay pambihira para sa depensa, ang mga inaasahan ni Ghislaine ay sobra-sobrang taas. At talaga, ang mismong ideya ng pagtayo doon at pagtanggap ng lahat ng tama na iyon ay isang problema mismo. Hindi ito tama. Pinunit ni Ghislaine ang liham. Ang pagpapanggap na patay si Piet at sapilitang pagpigil sa kanya ay isang pamamaraan na madalas na ginagamit ni Ghislaine. Gayunpaman, ito ay madalas na lumilikha ng mga problema. Sa karamihan ng mga tao, hindi siya mag-aalinlangan. Ngunit si Piet ay iba, sobrang inosente, sobrang bait. Ayaw ni Ghislaine na tretuhin ang isang tulad niya sa ganoong paraan. Ngunit, si Piet ay narito na sa loob ng ilang buwan. Ang anumang karagdagang pagkaantala, at baka may dumating mula sa Juana Order upang hanapin siya. Kung mangyayari iyon, tiyak na ibabalik si Piet. Hindi ko rin maaring humingi ng tulong sa Royal Faction. Ang Juana Order ay mas sarado at mas autoritatibo kaysa sa mga tore ng salamangkero. Walang kaharian na ng ahas na makialam sa kanilang mga usapin. Kung ang mga maharlika mula sa Royal Faction, na may alitan na sa mga pamilyang duko, ay susubukan na pilitin ang order, magdudulot lang ito ng mas malalaking problema. Sa katunayan, ang Marquess ng Branford ay malamang natatanggi na gumawa ng ganoong kahilingan. Kung ganoon, mayroon lang isang malinis na solusyon. Ang order mismo ang kailangang kusang loob na magpadala kay Piet sa kanya. Kasalukuyan, may mga plano si Ghislaine na bumisita sa kabisera. Nagpasya siyang harapin ang isyong ito habang siya ay naroon. Nang walang pagkaantala, ipinatawag ni Ghislaine si Lowell. Ang taong ito ay kasing tuso at kasing maparaan ni Claude, kung hindi man higit pa. Sa sandaling dumating si Lowell, dumiretso si Ghislaine sa punto. Sasama ka sa akin sa kabisera. Patawad po, ngayon po. Oo, maglalakbay tayo kasama ang Cosmetics Merchant Guild na papunta doon. Ano po ang layunin ng paglalakbay na ito? Kinindata ni Ghislaine si Lowell at bamulong ng ilang salita sa kanyang tenga. Pagkatapos makinig, tumango si Lowell ng ilang beses na may alam at makahulugang ekspresyon. Naiintindihan po, maghahanda po ako para sa pag-alis agad. Mabuti, bilasan natin ang pag-alis. Agad na inayos ni Ghislaine at Lowell ang kanilang mga gamit at umalis para sa kabisera. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang tumutol o nagpumilit na sumama sa kanilang paglalakbay sa kabisera. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay ng mga cosmetics ay isang mahalagang negosyo para sa Fenris Estate. Sa pagtatapos ng digmaan, inakala ng mga tao na ito rin ay isang pagkakataon upang makipagkita sa mga maharlika mula sa Royal Faction, kaya hinayaan nila ito ng walang tanong. Dahil ang mga cosmetics ay nakalaan para sa sambahayan ng Marquess ng Branford, ang escort ay pambihirang nilagyan, nag-iwan ng kaunting espasyo para sa pag-aalala. Nang personal na inihatid ni Ghislaine ang mga cosmetics, nagulat si Rosalind. Hindi ko inaasahan na pupunta kayo ng personal, Baron. Ano ba ang nasa isip ninyo?
ang makipagdigmaan ng ganoon. Nang tila handa na siyang magsimula ng isang mahabang usapan, agad siyang pinutol ni Ghislaine. Pinahahalagahan ko ang pagpapadala ninyo sa mga taong iyon. Malaki ang naitulong nila. Nakatulong. Nandoon pa rin ba sila sa Fenris? Oo, napakabait ng kanilang mga puso. Naramdaman nila na masama ang umalis na lang, kaya nagpasya silang tumulong sa mga bagay-bagay sa estate sa loob ng ilang taon. Hindi na kailangan na mag-abala kayong hanapin sila. Sa mga salitang iyon, tumagilid ang ulo ni Rosaline sa pagkalito. Posible para sa isang tao na tumulong pansamantala, ngunit sa loob ng ilang taon. Sino ang nagboboluntaryo sa ilang taon ng walang bayad na serbisyo dahil sa konsensya? At lahat sila, 10. Kasama ba ang pari? Pag-usapan natin ang mga detalye sa loob. Napakarami kong tanong, kasama na kung paano nyo hinulaan ang tagtuyot. Hindi, abala ako ngayon. Babalik na lang ako sa ibang araw. Ayos na ba ang bayad, hindi ba? Mayroon ba siyang ibang pwedeng pag-usapan sa akin maliban sa pera? Naramdaman ni Rosaline ang pagkadismaya. Ang kabisera ay nagulo dahil sa digmaan, ngunit ang taong nagsimula ng lahat ay parang nagpunta lang sa isang maaliwalas na paglalakbay. Ang buong sitwasyon ay tila katawa-tawa sa bandang huli. Tinatakpan ni Rosaline ang kanyang mukha gamit ang kanyang pamaypay, na nag-iwan lamang ng matalim, galit na mga mata, at nagsalita ng matalas. Secure ang bayad. Mukha ba akong isang taong manlilinlang? Paano ka nang ahas na mag-isip ng ganoon sa akin? Hindi na kailangang magalit. Ugali lang, ugali. Ang iyong ugali ay matalas pa rin. Sige, aalis na ako. Agad na umalis si Ghislaine na parang tumatakas. Nagalit at nagbuntong hininga si Rosaline sa loob ng ilang sandali bago nag-click ang kanyang dila. Talaga bang hindi ako maganda kausap? Bakit lagi siyang nagmamadaling umalis pagkausap ako? Inis na sabi ni Rosaline na gusto pa sana niyang makausap ng matagal ang ating bida. Kailangan niyang aminin, gayunpaman, na naging napakahirap siyang pakitunguhan sa panahon ng kanyang pagpapagamot. Maging siya ay maaaring aminin na halos siya ay nababaliw. Gayunpaman, masyado bang sobra kung asahan niya ang tamang asal na pakikitungo ni Ghislaine sa isang babae? Kung mayroon lang siya ng kalahati ng gilas ng ibang mga batang kamahalan at kabalyero sa kabisera. Gayunpaman, sa palagay ko, bagay sa kanya ang pagkamaldito niya. Sabi nito na para bang habang tumatagal ay nagiging interesado na ito ng husto sa ating bida nang hindi niya namamalayan. Tumawa si Rosaline sa sarili niya, umiling ng ilang beses at bumalik sa kanyang mansyon. Samantala, dumiretso si Ghislaine para makita si Mariel. Tulad ni Rosaline, malugod siyang tinanggap ni Mariel at sinubukan na magtanong ng ilang bagay, ngunit kailangan din niyang makinig sa kanyang pangunahing kahilingan dahil sa pagpilit niya na siya ay abala. Nais ninyo pong makipagkita kay Obispo Por Isko. Oo, narinig ko na mahirap siyang makita kahit ng mga maharlika, kaya pinahahalagahan ko kung maaari ninyo itong ayusin ng mabilis hanggat maaari. Sige, kung ganoon, dahil ito ay kahilingan ng aking kapatid, susubukan ko itong ischedule agad. Maghintay lang kayo ng ilang araw. Hindi nagtagal ang paghihintay. Salamat kay Mariel, madaling nakuha ni Ghislaine ang isang pagpupulong sa obispo ng Juana Order. Nakaupo sa upuang karangalan, tiningnan ni Obispo Por Isko si Ghislaine na may mapagmataas na ekspresyon. Siya ay napakalaki na kahit ang paggalaw ay tila isang hamon. Ang kanyang hitsura ay malaking kaibahan sa kay Piet. Kaya, ano ang layunin ng iyong pagpunta sa akin? Mayabang na pinagmasdan ni Por Isko si Ghislaine mula ulo hanggang paa. Ito ba ang sumisikat na bituin ng Hilaga na pinag-uusapan ng lahat kamakailan? Isang batang walang kwentang sumasabay sa kasikatan ni Marquez ng Branford at nagpapakita ng walang laman na reputasyon. Narinig niya, syempre, ang balita tungkol sa digmaan. Gayunpaman, sa tingin niya, ang pagkapanalo ay isang simpleng swerte lamang dahil sa tagtuyot. Kung siya ay tunay na kahanga-hanga, hindi sana nag-abala ang Countess ng Aylesbury at ang batang babae ng Branford family na magpadala ng isang pari para sa kanya. Nakikita lang ng mga tao ang gusto nilang makita, at si Por Isko ay walang pinagkaiba. Ang mga tsismis na nagpapababa kay Ghislaine sa mga maharlika, kasama ang kanyang pinagmulan mula sa tigang na Hilaga, ay sapat na upang patibayin ang pag-aalinlangan ni Por Isko.
Kung walang suporta ni Marquis ng Branford at Countess ng Aylesbury, ang batang ito ay hindi man lang mangangarap na makita ako. Bukod pa riyan, dala ni Porcisco ang bigat ng awtoridad ng simbahan sa kanyang mga balikat. Bilang isang obispo ng simbahan, mayroon siyang katayuan na kahit karamihan sa mga maharlika ay kailangang magpakita ng respeto. Natural, ang isang simpleng baron ay tila walang kabuluhan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, may isang mas malalim na dahilan kung bakit napupuot si Porcisco kay Ghislaine. Isang bulgar na tao na nagbebenta ng mga pampaganda, ang mga walang kwentang produktong iyan ay kumain sa aming mga kita. Ang Juana Church, na sumasamba sa Goddess of Beauty, ay matagal nang gumagamit ng banal na kapangyarihan upang pamahalaan ang kagandahan ng maraming maharlika, na kumikita ng malalaking donasyon. Ngunit sa pagpapakilala ng mas murang mga pampaganda na nagbibigay ng mas magandang resulta, ang kita ng simbahan ay natural na naapektuhan. Ang resulta ay mas kaunting pera na pumapasok sa bulsa ni Porcisco. Hindi nakakagulat na ang kanyang unang pagkikita kay Ghislaine ay puno ng puot. Ngunit, sa kabila ng mapagmataas na ugali ni Porcisco, nanatiling kalmado si Ghislaine. Sa isang bahagyang pagyuko, inabot niya ang isang kahon. Ako si Baron Fenris. Ang pari na si Piet, na ipinadala ninyo sa aming teritoryo, ay isang malaking tulong. Ito ay isang regalo upang ipahayag ang aming pasasalamat. Casual na binuksan ni Porcisco ang kahon at hindi niya maiwasang mapangiti sa nakita niyang mga hiyas na nagpuno dito. Sanay na siya sa pagtanggap ng mga ganoong regalo, ngunit ang pagtanggap nito ay nagdudulot pa rin sa kanya ng kasiyahan sa bawat pagkakataon. Ang ilan sa kanyang pagkadismaya kay Ghislaine ay nagsimulang gamaan. Ang Countess ng Aylesbury ay nagbigay na ng napakalaking donasyon, gayunpaman, narito ka na may isa pang regalo. Ipagpalagay ko, mayroon kang inaasahang makukuha. Ang mga salita ni Porcisco ay binigkas ng madali na parang sanay sa sining ng suhol. Naiintindihan niya ng husto ang prinsipyo ng pagbibigay at pagkuha. Sumagot si Ghislaine na may bahagyang ngiti. Oo, tama po. Ang aming teritoryo ay humaharap sa mahihirap na sitwasyon, at marami sa aming mga tao ay nahihirapan. Nilalayon kong pag-isahin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya. Oh, kaya't hinihiling mo sa amin na magtatag ng isang bagong parokya doon. Tama po, sa kasalukuyan, wala pong maayos na simbahan na naitatag sa aming teritoryo. Sa pagkakaalam ko, napakakaunti ng mga sumusunod kay Lady Juana sa Hilaga. Hindi ba karamihan sa mga tao doon ay nakatuon sa ibang mga diyosa? Si Lady Juana ay ang diyosa na namamahala sa kasaganaan, produksyon, ekonomiya, katarungan, talento, at mga sistema. Simbolo rin siya ng kagandahan at luho, na nagpapabantog sa kanya lalo na sa mga maharlika, mga ngalakal, at opisyal. Sa madaling salita, hindi siya partikular na kinagigiliwan ng mga mahihirap na tao sa Hilaga. Sa tanong ni Porcisco, casual na sumagot si Ghislaine, na parang hindi naman ito malaking isyu. Ang karamihan sa kanilang pananampalataya ay mababaw. Sa pamamagitan ni Priest Piet, na kayang gumamit ng tunay na banal na kapangyarihan, ang bilang ng mga sumusunod kay Lady Juana ay tumataas na. Bahagya lang itong totoo. Ang pagbabago sa pananampalataya sa mga residente ng teritoryo, na nakaranas ng banal na kapangyarihan ni Piet, ay tumataas nga. Narinig ito, hayagang nagbiro si Porcisco. Ang mga taga-Hilaga na ito ay nakatikim ng banal na kapangyarihan at naloko na sa kanilang sarili. Bilang isang obispo, si Porcisco ay nakitungo sa maraming mga kamahalan sa lalawigan na gumagawa ng mga ganoong bagay. Ang pagkakaroon ng kahit isang pari sa isang teritoryo ay lubos na nagpapabuti sa kalidad ng buhay. Siyempre, dahil sa matinding kakulangan ng mga pari, sila ay naging isang pribilehiyo na nakalaan para sa mga maharlika. Nagpanggap na nag-iisip, kalaunan ay nagkibit-balikat si Porcisco at gumawa ng isang walang pakialam na komento. Aba, ang pagtatatag ng isang parokya ay maaaring maging mahirap. Ngunit kung magtatayo ka ng isang templo para kay Lady Juana, maaari akong magpadala ng ilang mga pari at ebanghelista. Sa tingin niya ba ay makukuha niya lang ang isang pari sa pamamagitan ng ganoong murang mga trick? Bagamat kinuha ni Porcisco ang suhol, wala siyang intensyon na iwanan si Piet doon ng walang hanggan. Si Piet ay nasa labas na ngayon, nakakakuha ng mahalagang karanasan.
Kung mas matagal ko siyang iikot, mas maraming pera ang maaari kong kitain. Dahil sa kakulangan ng mga pari, ang bawat isa ay isang gintong gansa, at balak ni Porisco na kumuha ng mas maraming halaga hanggat maaari mula kay Piet bago tumaas pa ang kanyang ranggo. May isa pang dahilan, ang pagkakaroon ng maraming pari sa kanyang utos ay nagpapataas ng impluwensya ni Porisco sa loob ng simbahan. Si Ghislaine, na nagpakita ng bahagyang pagkadismaya, ay nagtanong, kung gayon, maaari ba ninyong payagan si Priest Piet na manatili sa aming teritoryo ng mas matagal? Hanggat hindi mukhang sinusubukan mo siyang angkinan ng permanente, ano ba ang sinasabi ko? Kung hindi ito isang opisyal na paglipat, maaari ko siyang payagan na manatili sa loob ng 3 buwan o higit pa sa pamamagitan ng isang maliit na donasyon. Isang donasyon, naiintindihan ko po. Habang naghahanda si Ghislaine na yumuko at umalis, si Porisco, na bahagyang nabalisa, ay tinawag siya. Aalis ka na, nang hindi nagbibigay ng donasyon. O balak mong ibalik si Piet agad? Hindi, magbibigay ako. Kung gagawin ko ito, dapat ko itong gawin ng maayos. Ihanda ko ang lahat at babalik ako agad. Sa mga salitang iyon, sa wakas ay ngumiti ng masaya si Porisco. Mabuti. Ang Diyos ay pabor sa mga tapat na mananampalataya. Aasahan ko ang iyong pananampalataya at debosyon, Baron. Siguraduhin mong maghanda ng mabuti. Narinig na ni Porisco ang mga chismis na si Baron Fenris ay may malalaking reserba ng pagkain at iron ore. Sa loob-loob niya, nagsimula siyang umasa kung anong uri ng malaking regalo ang darating sa kanya. Sa sandaling umalis si Ghislaine sa templo, kinausap niya si Lowell. Simulan na natin. Ipagpatuloy ang plano. Tiwala ka, di ba? Siyempre, ito ang aking espesyalidad. Mabuti, siguraduhin nating ang sakam na iyon ay mawawala ng bait ng tuluyan. Ipadala siya sa langit. May kung anong plano si Ghislaine at si Lowell sa tulad ni Porisco, na isang pari na gaaman rin. Naiintindihan po, tiyak na pakiramdam niya ay nasa langit siya. Si Lowell at ang mga sundalo ay nagkalat sa buong kabisera, dala ang mga supply ng pagkain, gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Samantala, nanatili si Ghislaine sa Crow Mansion na binili niya, nagbibigay ng karagdagang utos sa mga staff. Pagkalipas ng halos 1 linggo, si Porisco, na lalong naiinis, ay nagsimulang isumpa si Ghislaine. Ang mayabang na taga-probinsya na iyon. Bakit hindi pa siya bumabalik pagkatapos magpangako na magbibigay ng donasyon? Dapat kong ibalik agad si Piet. Inakala ni Porisco na nagpasya si Ghislaine na hindi ituloy ang donasyon dahil masyado siyang kuripot na gastusin ang pera. Walang kwentang hanggal. Hindi niya ba alam kung gaano kahirap na panatilihin ang isang pari ng matagal? Kailangan ko ng mas maraming pondo, napakaraming kamay na dapat lagyan ng pampadulas. Si Porisco ay nasa isang partikular na mahirap na sitwasyon kamakailan. May alitan siya sa arsobispo, at ang kanyang impluwensya ay humihina hanggang sa puntong nahaharap siya sa banta ng pag-alis sa kanyang posisyon. Kumalat ang mga chismis na magkakaroon ng isang pagpupulong ang arsobispo upang formal na alisin siya sa kanyang posisyon. Sinubukan ni Porisco na ibaling ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsusuhol sa ibang mga obispo at maharlika upang ibaling ang pampublikong opinyon sa kanyang pabor, ngunit mabagal ang pag-unlad. Kainis. Lahat sila ay kumakain din, kaya bakit ako lang ang target? Dahil lang ba kumain ako ng kaunti pa? Lahat sa mesa ay nagpakasasa, ngunit ngayon na ang kanyang kapangyarihan ay humihina, ang mga pagkakasala na iyon ay naging mga kahinaan. Balak ni Porisco na gamitin ang suhol mula kay Baron Fenris para sa parehong layunin, ngunit dahil hindi nagpapakita si Ghislaine, tila isang nawalang dahilan. Nag-click siya ng dila ng ilang beses sa pagkadismaya. Binura ni Porisco si Ghislaine mula sa kanyang mga iniisip. Naglagay siya ng isang pilit na ngiti upang itago ang kanyang mga alalahanin, at nagtungo sa auditorium kung saan gaganapin ang isang ritual. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin ang mga tagapagsilbi sa templo na nagbubulungan habang sinulyapan siya. Ano ito? Bakit ganoon sila tumingin sa akin? Ang kanilang mga tingin, hindi sila tulad ng dati. Ito ay kakaiba. Karaniwan, ang paraan ng pagtingin nila sa kanya ay may bahid ng takot na may halong pag-aalipusta. Ngunit ngayon, ang kanilang mga ekspresyon ay ibang-iba, halos parang tumitingin sila sa isang bagay na kakaiba o pambihira.
Ang hindi komportableng pakiramdam ay nagtulak sa kanyang mga hakbang, at habang binibilasan niya ang kanyang lakad, mahina ang mga bulong mula sa pulutong ay nagsimulang maabot ang kanyang mga tenga. Ang taong iyon, siya pala iyon. Tinago nila ito sa lahat ng oras ng sadyen. Ang tsismis ay kumalat na, bigla, simula kaninang umaga. Hindi niya marinig ang lahat ng malinaw. Ngunit ang mga parirala tungkol sa pagtatago ng isang bagay ng sadyen at ang mga tsismis na kumakalat bigla ay hindi maaaring mali. Ano ang nangyayari? Kumilos na ba ang arsobispo? Minamanipula na ba niya ang pampublikong opinyon ngayon? Sinusubukan ba niya akong patayin? Ano ang dapat kong gawin? Kung maalis ako sa aking posisyon, patay na ako. Kung papatayin ko muna ang arsobispo o mauna siya sa akin, kailangan kong makahanap ng solusyon agad. Sa estado ng pagkalito, halos hindi niya natapos ang sakramento at nagpa siya na lumabas upang malaman kung ano ang nangyayari. Sa nakalipas na ilang araw, naramdaman niya ang pagiging mabigat at tamad, nag-aaliw sa loob ng templo, kumakain at natutulog ng walang pakialam. Nangangahulugan ito na wala siyang alam sa kasalukuyang sitwasyon. Kasama ang ilang mga temple knights, lumabas si Por Isko at agad na naramdaman na may nagbago. Si Obispo Por Isko, kung gaano kami kamali tungkol sa kanya sa lahat ng oras. Siya ang santo ng mga squatter. Ang pulutong ay nagkakaingay sa malalakas na sigaw. Sila ay ang parehong mga tao na, hindi pa masyadong matagal, ay tatakbo palayo na parang umiiwas sa isang bagay na hindi kaaya-aya sa sandaling makita siya. Hindi ito nakakagulat dahil sa kung gaano kahayagan niyang pinapaboran ang mga mayayamang maharlika sa kanyang banal na kapangyarihan habang ganap na binaliwala ang mga may sakit at mahihirap. Ang kanyang hayagang diskriminasyon at pagkahilig sa mga suhol ay nagdulot sa kanya ng palayaw na pari ng kasakiman. Ngunit si Por Isko ay hindi kailanman nag-alala. Itinuturing niya ang kanyang sarili na naiiba sa mga walang kabuluhang nilalang na pinili mismo ng Diyosa. At gayon paman. Ano, ang santo ng mga squatter? Ako, ang titulong, santo, ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay nakalaan lamang para sa mga nag-alay ng lahat para sa iba at nag-alay ng kanilang sarili ng lubusan sa kanilang layunin. Alam ni Por Isko higit sa sinuman na napakalayo niya sa pagiging karapat-dapat sa ganoong titulo. Sa katunayan, bukod sa isang beses na napilitan siyang bumisita sa mga squatter sa panahon ng kanyang maagang mga araw bilang isang mababang pari upang tuparin ang mga oras ng serbisyo, hindi na siya kailanman nagtapak doon. Bakit ba ang isang kasing noble niya ay bibisita sa isang napakarumi, mabahong lugar? Gayunpaman, hindi niya maaaring hayaan na lang ang mga salitang ito. Tatera na sa mga squatter. Ang pagbabago sa mga tingin at ugali ng mga tao ay nakakabahala sa kanya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng hindi sinasadya. Ihanda agad ang karwahe. Ang mga squatter ay matatagpuan sa labas ng kabisera, isang malaking distansya. Hindi ito isang lugar na maaaring lockerin ng isang tulad niya. Nang dumating sa mga squatter na may nerbyosong puso, sinalubong siya ng isang tanawin na muling nagpabigla sa kanya. Dumating na ang santo. Narito na si Obispo Por Isko. Dumating na ang aming tagapagligtas. Ang maingay na bulungan ng mga residente ng squatter ay lalong lumakas habang mas maraming tao ang nagtitipon, lumalapit. Nagulat si Por Isko at umatras. Gayunpaman, ang mga temple knights ay ngumiti lamang, hindi gumawa ng anumang pagtatangka upang harangan ang papalapit na pulutong. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Pigilan agad ang mga gulo. Hindi natapos ni Por Isko ang kanyang utos. Sa sumunod na sandali, ang lahat ng mga residente ng squatter ay nagpatira pa sa lupa, yumuyuko ng may paggalang sa harap niya. Salamat, mahal na obispo. Salamat sa inyo, ang aking apo ay nailigtas. Patawarin niyo ako sa pagsumpa ko sa inyo dati, mahal na obispo. Hindi ko naintindihan ang inyong malalim na intensyon. Ang ilan ay umiyak ng hayagan habang ang iba ay sumigaw ng mga papuri. Isang matandang lalaki pa ang lumapit ng nakaluhod at hinalikan ang mga paa ni Por Isko. Habang sinasamba siya ng pulutong, isang hindi maipaliwanag na kasiyahan ang damaloy sa likod ni Por Isko. Ito na iyon. Ito ang matagal ko nang hinahangad. Ito ang nawawala sa akin sa lahat ng oras. Dahil sa kanyang pagiging pari, ipinagbawal siyang mag-asawa. Hindi siya maaaring gumamit ng kapangyarihan ng malaya tulad ng ibang mga maharlika.
Bagamat namuhay siya sa luho, nag-e-enjoy sa mga magagandang damit, masasarap na pagkain, at komportableng tirahan, iyon lang iyon. Kahit gaano pa karami ang suhol na pumuno sa kanyang mga bulsa, hindi ito kailanman nakontento. Maging ang kanyang mga pagkakasala ay kailangang gawin ng lihim, sa ilalim ng mapanuring mata ng iba. Ngunit ito ay iba. Tingnan sila, bawat isa sa kanila ay time na nagpipitagan at sumasamba sa kanya. Pakiramdam ko ay isang Diyos ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Por Isko na ang isang walang laman sa loob niya ay napupuno. Karangalan, tunay na respeto mula sa mga tao, at isang kapangyarihan na humigit pa sa simpleng awtoridad. Nagising si Por Isko sa isang bagong kasakiman. Bagamat ang pagpuri ay nakakatuwa, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nila siya pinupuri. Kailangan niyang malaman ang dahilan sa likod nito. Bakit ganoon ang pag-uugali ng mga taong ito sa akin? Ang Temple Knight, nang umingiti pa rin, ay sumagot ng mainit. Wala nang silbi ang magpanggap na hindi alam, mahal na obispo. Ang mga tsismis ay kumalat na sa buong kabisera. Alam ng lahat ang inyong malalim na intensyon. Ang tingin ng knight ay puno ng respeto. Umiling ng malakas si Por Isko at muling nagtanong. Anong mga tsismis ang sinasabi mo? Ang tsismis na sa lahat ng oras, masipag na nag-ipon kayo ng kayamanan para sa mismong sandaling ito. Hindi ba ninyo hinulaan ang tagtuyot sa pamamagitan ng isang banal na paghahayag mula sa Diyosa? Ako, isang paghahayag. Ang mga banal na paghahayag ay ibinibigay lamang sa mga santo, palaging babae lang. Para sa isang lalaking tulad niya na mag-claim ng ganoong bagay ay walang saysay. Hindi niya man lang pinangarap na makatanggap ng isang paghahayag, lalo na ang maranasan ito. Ngunit ang Temple Knight, na parang naghihikayat sa kanya na tigilan na ang pagpapanggap, ay nagpatuloy sa pagsasalita ng time. Oo, sa pamamagitan ng paghahayag, nag-ipon kayo ng kayamanan upang bumili ng pagkain, na ngayon ay ipinamahagi niyo sa mga squatter. Salamat sa inyo, mahal na obispo, ang mga taong naghihirap mula sa tagtuyot ay nailigtas. Ito ay gawa ng Diyos, naiintindihan namin kung bakit niyo ito kailangang ilihim. Hindi maintindihan ni Por Isko ang naririnig niya. Ang kayamanan na naipon niya ay ginastos ng walang pagod bilang mga suhol upang tiyakin ang kanyang sariling kaligtasan. Ilang umaga ba siyang nagmura sa ilalim ng kanyang hininga sa papalabas na reserba sa kanyang lihim na bodega? At sa mga panahong ito, saan ba maaaring makakuha ng sapat na pagkain upang suplayan ang buong squatter? Sa saan ko naman kukunin ang pagkain para bumili? Hindi ba nagdala si Baron Fenris ng isang napakalaking kargamento ng mga probisyon sa kabisera sa inyong kahilingan? Maraming tao ang nakakita na nangyari iyon. Baron Fenris, narinig ang pangalan na iyon ay nagpadali sa kanyang pag-iisip. Ang taong nangako na magbibigay ng malaking donasyon at pagkatapos ay bigla na lang nawala. Bakit nabanggit ang kanyang pangalan dito, sa lahat ng lugar? Habang ang mukha ni Por Isko ay lalong nagiging magulo at tumutulo ang pawis sa kanyang noo, may lumapit na isang tao, na nakilala niya sa pamilyar na ngiti. Ano, kumusta? Ayos ba? Nagustuhan niyo ba ang donasyon, Santo Por Isko? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.